Yan, hi guys! Yan, so magla-landscape kami dito sa area na to. Ayan, so yun yung parang welcome signage namin. So itatanim namin ay red palm, merong imperialis, may cycad, at saka crotons. Ayan o, sige. Ayan, so ito lang namang area na to, yung lalagyan namin. So yun nga, medyo haggard lang kasi hahakutin namin lahat. Tapos ang maganda kasing tactic namin is we will first put the plants, arrange it, compose it para kung madaling baguhin, tas kung ma-finalize na yung position ng bawat isa, dun pa lang namin siya itatanim ng permanent. Tas tataniman din namin ng grass para maganda. Yan, nice. Tapos andito yung itsura nung gusto naming peg. Yan. Which is very nice. Tapos guys, syempre, kailangan namin pumili ng mga halaman na pwede namin siyang i-grouping na magiging parang compatible siya kasi yung sun requirement, yung water requirement, pare-pareho lang. So let's say for example, ito, yung namin, pakpaklawin, that's very, well, I wouldn't really say naman na sensitive siya sa araw, pero pagka hindi kasi siya nasanay sa araw, pwede siyang masunog. So, at least, ayan, dito, shaded kasi marami siyang foliage sa taas. So, hindi siya ganun masusunog. Ngayon. Tsaka maganda yan kasi malaki. Yun. Actually, guys, iniisip ko nga magsabit ng mga something dyan dyan sa dalawang puno na yun ng niyog at saka dito sa medyo mataas pa na puno na to. So, diba guys, ang ganda. So, pagka papasok ka dito sa farm, makikita mo yung welcome signage. Yan. Very nice. Siyempre guys, we'll utilize kung ano yung abundance sa farm for our landscape. Yung mga bato, di ba? Sayang din naman, di ba? So, yan, so ibabagsak nila para lalagay namin dito. So hindi na rin kami masyadong mag-fill, di ba? Ayan. Malaki yan guys, yung batong yan. Ayun. Di ba? Nice. Okay, so sayang yung mga bato so that we can compose our landscape better. Parang accent din yung mga bato dyan, ganyan. So ibabagsak lang naman nila dito. Ayan. Yan ang last one. Oh. Siyempre, safety first. Hindi po pwedeng wala! Ayan, oh. It's actually sa Tagaytay, meron kaming adult nito. Maganda talaga siya na pang landscape. So it's a champagne palm. Tapos, ang very distinguishing characteristic niya is yung parang may bulb siya dun sa trunk niya. Ayan. Ayan. Tapos syempre, pakpaklawin. Ayan. Tapos mga imperialis. Maganda rin naman kasi talaga imperialis eh. Tsaka itong mga, ayan, yung mga crotons natin. And according to dun sa binala namin, rare croton siya. At syempre, yung red palm, which is very, very beautiful. Tapos ayun guys, tinan nyo, may pinababa ako ng mga rocks galing dun sa taas. That's just to give the landscape some din, parang focal point din or accent yan. Saka guys, the key to planting bromeliads, kailangan talaga ay super babaw lang. And that's because hindi naman yung roots nila kumukuha ng tubig ata sa substrate kung hindi dun sa ibabaw nila. So may well yan dito sa taas, dyan sila kumukuha ng tubig. Kaya para iwas root rot at pamumulok, yan, in-expose na rin namin yung Tapos kakalangan na lang ng mga bato para secured siya, hindi siya magmumove. Okay, so ito yung pagtatanim nitong crotons na to. So first is itatanim mismo yung dahil sensitive siya, bubutasan yung loob. Tapos tsaka mo na lang tatanggalan yung tabi. Kasi nga medyo sensitive siya. So, yan, para hindi na rin siya Yan, tapos ayusin mo na, papantayin mo, ganyan. Yan.
Perfect. Hindi siya hindi na siya masyadong magiging bala. Perfect. So, yan. Guys, so we've decided na yung pedestal nung namin, nung African talisay namin, ilubog namin kasi pagka hindi masyado siyang mataas, ang nakikita mo yung underside ng leaf. So binaba na lang namin siya para pagka may dumaan, makikita mo yung foliage niya na alam mo yung variegated. Yan, matatapos na guys. Yan guys, so syempre nilalagyan na natin ng damo para may ground cover naman siya, mas maganda siyang tingnan. Tsaka guys, nakatulong din yung paglalagay natin ng mga stones o yung mga bato. Diba? Parang at least kahit pa paano nagkaroon ng character yung composition namin. Supposedly dapat yung variegated African talisay lalagay namin dun sa tuktok or dun sa gitna ng mga imperialis. Pero ang mangyayari kasi parang yung underside lang nung hindi mo makikita yung totoong ganda, yung arte nung pagkabuka nung mga branches nung talisay. Kasi parang technically magiging mas mataas pa siya sa taong dadaan eh. Kaya dito na lang namin nilagay. So pinalubog ko yung kawa. O diba mas maganda. Tapos dyan yung syempre yung Casa Rio Elisa. O diba nice? Ayan o. Sana wag manakaw. Yan, so at least okay na yung welcome namin, yung sa may welcome signage, yan, yung landscape dyan. Yan. Tapos may next project ako sa loob ng ng farm. Medyo malaki din yun sa flat area. Nice.